Magandang umaga po. Ang ating pong devotion ngayon ay tungkol po sa mga kwento ni Jesus Christ mismo. Pag napahaba to, sorry, kasi mahaba talaga yung verse eh. Kaya lang iitigan natin. Ang pag-usapin natin, the parable of the rich man, which has an unknown name or identity, Lazarus, at the patriarch Abraham. Pero bago po tayo magsimula nito, lagyan natin ng background. Maraming ginagawa ng tao ngayon ay ini-interpret nila based on scholarship. Wala namang mali doon. Kaya lang minsan may tendency lumayo tayo sa aral na gustong i-convey ni Jesus Christ. Dito pinag-uusapan natin hindi po doktrina. How often do you pray? Yan po ang topic natin. Bakit kailangan natin itong reference na to? Alam nyo kung bakit? Si Lord kasi ay nagbibigay ng sarili niyang time. The salvation of soul depends on your response to the messages of God in His Word. Yun talaga ang totoo. Kasi kung hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos, bakit pa tayo makikinig sa akin? O sa aral, no? Salita ng Diyos siya, naniniwala tayo sa salita ng tao. Bakit hindi natin paniwalaan the perfect Word of God? Timeless, always relevant, and the messages are very clear. Ang magandang topic po natin ngayon, how often do you pray? To whom do you pray? What is the reason why you pray? Who, what, where, when, and how, and why to pray. Dito, hindi natin pinag-uusapan, ako Katoliko, ako Baptist, ako Methodist, ako Adventist, no? Ako Jehovah's Witness. Kaya nagugulo maraming sekta na hindi naman dapat talaga pag-awayan yan. As you read it, as you understand it, let's get into the topic. Alam niyo ba na, kumbaga sa trabaho yan, pag nagtatrabaho, o kayo ay nag-aaral, o kaya may negosyo, napakahalaga po ng tinatawag nating oras. Para bang ganito, pumunta kayo ng bandang Quezon City sa Novaliches o sa Prisco Market. Alam mo, kahit sa Palengke, kahit sa Marikina, o kahit sa Maynila, sa Sampaloc, pagka kayo na malengke, makikita mo napakaaga, as early as 3 o'clock. Minsan nga 4 o'clock. May mga nagtitinda ng isda, karne, gulay, at iba pa. Lalo na patungkol sa pagkain. Kasi doon maraming customer na bumibili dahil either for their own consumption or meron din silang negosyo. So, kailangan, importante yung oras. Alam nga naman, kukuha ka ng mag-aangkat ka ng gamot, hindi naman pwedeng kukuha ka ng gamot gabi, except emergencies. Hindi naman pwedeng meron kang karinderya ng pagkain, lutong pagkain, bibili ka ng pagkain, alas 10 na. Hindi naman pwede yun. Marami kang competitor. So, ang tendency mo, pumunta ng mas maaga para maluto mo ng maaga at maibigay mo sa iyong mga customers.
o suki. Ganon din ang Panginoon. Napaka-systematic ng salita ng Diyos. Who? Kanino ka magdadasal? Siyempre, sasagot yung iba sa atin, sa Diyos. Are you sure? Number 2, when should we pray? Dapat nga ang prayer non-stop. Pero dito, may example. Number 3, kailan? Alam mo, masakit to, pero totoo eh. Bumisita na ba kayo sa mga namatayan? Meron akong kilala, nung buhay yon, daming galit. Ano sinasabi. Pero nung namatay, dumalaw, puro mabubuti sinasabi. Tingnan mo ang ugali ng tao. Number 4, bakit ka nagpe-pray? Isa sa mga most important prayer in life. Number 5, where to pray? Akala ng iba, pag nagpe-pray tayo, ito, bihira nakakaalam nito eh. Akala nila, pag nagpe-pray ka, sa sambahan lang o simbahan o templo. Pero ang totoo niyan, kahit saan pwede kang mag-pray. Pero mabigat dito yung kailan ka dapat mag-pray. Ang ating reference, maaaring yung iba sa atin, alam na to, ay nasa Luke chapter 16, verse 19 to the last verse 31. Kaya nung panahon ni Jesus Christ, hindi pa siya naipapako sa krus, kinuwento niya itong parable. Sa Tagalog, parabola. Ang parabola po o parable is a story, whether it's figurative, literal, of spiritual things using illustrations that are realistic. Kaya nga sabi ko sa inyo, either figurative or literal. Kasi doon nagkakaroon ng interpretation ang Jehovah's Witness, ang Mormon, Iglesia ni Cristo, Baptist, Methodist, na hindi naman dapat pag-awayan. Take it at its own face value or as it is. Hindi to doktrina ng sekta. Kami dito sa Risen Christ Jesus Bible Church ng Caloocan, tinuturo natin kung ano talaga sinasabi ng Bible. Hindi, walang sectoral biases. Kahit gamitin nyo yung Catholic version, Douay Rheims, kahit gamitin nyo yung sa Iglesia ni Cristo, Lamsa, o sa Jehovah's Witness na version, no? Pare-parehas lang yan. Pinako-complicate lang. Kumbaga sa dyaryo, kumbaga sa TV shows, maaaring comedy, sarsuela, soap opera, no? Ang approach ng kwento na gustong ipalabas na choice ng manonood. Dito, wala tayong choice kung hindi si Jesus Christ. You may take or leave it. Ganun po ako mag-share sa inyo ayon sa kalooban nito. Pakinggan niyo po yung Tagalog ng Luke 16 at isa-select ko muna rito. Verse 19. No? Pakinggan niyo po. Mayroong ang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang na lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At ang isang pulubi
na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat at inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nanguhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw ng malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itupog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng inyong mabubuting bagay at ang inyong pamumuhay at si Lazarus sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at sa inyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon ding walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipamanhik ko nga sa inyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mangagparito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaan mo silang pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin makakahikayat sila kahit na ang isa'y magbangon mula sa patay. Ito'y ikukwento ko na lang po. Babasahin ko rin yung Ingles kasi baka may nakikinig na foreigner, minsan di natin masabi. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Verse 20. And there was a certain beggar named Lazarus who was laid at his gate full of sores. Verse 21. And desiring to be fed with crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes,
being in torments, and sees Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water to cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in your lifetime received thy good things, likewise Lazarus thy evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Verse 26, And beside all this between us and you, there is a great gulf fixed, so they that would pass from here, you cannot, neither can they pass to us that would not come from there. And he said, I pray thee therefore, Father, that thou would send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. And Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. Verse 30, And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, thou one rose from the dead. Mga kapatid, brothers and sisters, itong parable na to, several times na-preach to, pero may mga iba talagang hindi nakikinig. Napangaral na to, nailagay na rin sa Bible study natin. Pero kung ating pag-aaralan maigi, ganito nangyari. May isang walang pangalan na rich man na namatay. Walang pangalan binanggit. Tapos, may isang tao naman, extremely in poverty, may sakit, puro sugat sa paa, hinihimuran ng mga aso yung kanyang mga bakokang. Kasi yung English version dito, hindi lang sugat sores. So, bakokang, S-O-R-E-S. Tapos, ang kinakain lang niya, mga mumo, crumbs, mula sa hapagkainan ng mayaman. So, sinamarize ni Jesus yung big contrast ni Lazarus at nung mayaman. Tapos namatay at nailibing yung mayaman. Good morning. Ngayon, yung sumunod naman, namatay sila pareho. Si Lazarus naman, dinala ng mga anghel sa langit. Pansin niyo, ginamit niyo salita, inilibing. So, nasa mababang lugar yon. Pero si Lazarus, para second floor, inakyat. Pero wala namang sinabi. Pero dinala ng mga anghel kasama si Abraham. Take note, mayroong mga iba naniniwala nung panahon ni Jesus Christ, dumadaan sila, hindi purgatory paradise, wherein ang mga saints, dead saints, at saka mga prophets nandoon. Kaya lang, nasa langit sila after si Jesus Christ nabuhay ulit. Pero another topic po yan. Thank you, John Mark. Okay, buti na nanonood ka. So, makikita nyo, no? Yung kwento, si Lazarus namatay, na mahirap, umakyat sa langit, dinala ng mga langit, sa kabilang buhay, dinala ng mga anghel.
Pangalawa, yung mayaman napunta sa kapighatian sa Hades. So, thank you. Si Mase, si John Mark. Salamat. So, namatay. Ngayon, dito natin makita paano sila magdasal. Alam niyo, ang pagdadasal ay simple lang. Ang definition ng prayer. Ang pakikipag-usap sa Diyos. Makikita natin, mga kapatid, I hope hindi tayo mapunta rito sa lumalagablab na apoy at asupre. Meron sinasabi dito na yung mayaman daw, sabi ni Jesus, hindi sagana, gutom. Ito mo naman ang description. Dinidilaan ang kanyang mga bakokang. Ang kinakain niya, yung mumo mula dun sa mayamang maimpluwensyang tao. Kasi magastos siya, sabi sa verse 19 eh. Tingnan nyo kung sino yung mga religious na ang suot ay purple. Linen. Di ba karamihan niya may kaya? Magastos siya. Ayan o, and fared sumptuously every day. Tapos ito naman, pareho silang namatay, at dito natin makikita paano sila mag-usap, mga kapatid. Gusto ni Lazarus dahil gutom siya, gusto niya mapakain naman siya ng kahit namumulang. Alam niyo, nakaranas ako niyan, yung bayaw ko dati nagtatrabaho sa isang fast food. Di ko na lang babanggitin yung fast food tsaka yung pangalan niya. Pagka shift niya, dahil nag-aaral pa siya yun, nagpa-part-time, binibigay niya yung manok. Yung iba, kumakain, may tira-tira. Inuuwi niya, binibigay niya dun sa mga squatter. Walang makain talaga. Samantalang bawal yun. Pero minsan, nagsasayang yung fast food company na yun. Ba't hindi nilang ibigay sa mahirap yung mumo? Tatapon sa basura, pero bawal ibigay sa tao. Tama ba yun, mga kapatid? Isa lang yan sa mga nakita ko rito sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. Eto na. Namatay na sila pareho. Si mayaman ay napunta sa Hades. Tumingala siya. Take note, patay na silang pareho. Nakita niya si Lazarus, katabi si Abraham. Take note, kabilang buhay na to. Kaya, nung namatay sila, ba may reunion? Sabi rito sa verse 23, and in hell, he lifted up his eyes, yung mayaman, being in paghihirap, torments. And he sees Abraham afar off, malayo. Pero nakikita niya. Ba, maganda ang vision. Baka higit pa sa 2020 vision to. And Lazarus in his bosom. So malamang nakasandal yan. Maaari, no? Nakasandal yan kay Abraham. Nilalambing niya ng tatay niya. Kasi ang sabi, nasa Hades sila eh. Oh. And in hell, he lifted up his eyes, being in torments, and sees Abraham afar off, and Lazarus at his bosom. At sa Hades ay nasa pagdurusa, ay tumingin siya sa kanyang mga mata, at natanaw niyang malayo si Abraham at si Lazarus sa kanyang sinapupunan. Tingnan niyo kung anong nakita niya. Nakita niya malayo, siya nasa apoy. Just imagine, may apoy. Ibig sabihin, may pakiramdam. Hindi pala pagka tayo ay namatay, hindi pala totoo yung sinasabing pag namatay ka, natutulog ka lang. Kasi dapat sabihin din ni Jesus dito. Kasi lalabas na sinungaling ang ating Panginoong Hesus Kristo.
Sa panahon na namatay siya, nagkakilala sila, wala nang ID, wala nang optical character recognition ng kaila, wala nang Acevedo optical doon, o executive optical, walang ganun, EO. Ang layo, walang telescope, wala naman binanggit naman. And in hell, the rich man used a telescope to see Abraham afar off, afar. So, pagka pala nasa kabilang buhay ka, ang senses mo maayos. Pati memory mo, hindi pala nawawala pagka tayo namatay. Dala-dala natin yan sa kabilang buhay. Kaya pala sinasabi ni Jesus Christ kay Pedro, nung buhay pa si Pedro, nung hindi pa naipapako si Kristo, nangangaral siya kay Pedro, ano man ang itali mo sa lupa, Matthew 16:18 naman yon, hindi Luka, Matthew chapter 16 verse 18 na, whatsoever you bind on earth will be bound in heaven. Kaya pala, intact, pati memory, kahit bulok-bulok, buto-buto mo, ang kaluluwa sa kabilang buhay ay may senses. Una, may apoy. Kung walang senses yan, hindi mahihirapan yung mayaman na yon, yung unnamed na mayaman. Tingnan mo, sa Hades, tingnan mo ang pag-uusap nila. Ano tawag niya kay Abraham? Sino ang kausap niya? Si Abraham ang ninuno ng Israel. Kaya ang tawag nila dito sa King James, Father Abraham. Hindi kaya sa atin, Lolo Abraham. Pero sa ibang translation, Amang Abraham. Tingnan niyo kung paano siya magsalita. At siya'y umiyak at nagtangis at sinabi, Amang Abraham, mahabag ka sa akin. Ipadala mo si Lazarus upang isawsaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig upang palamigin ang aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na to. Isipin mo yun. Father, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water to cool my tongue, for I am tormented in this flame. Mga kapatid, tingnan niyong maigi yung sinabi. Meron talagang impyerno. Merong kapighatian sa kabilang buhay. Ang taong nagkasala, guilty, na umamin ng kanyang kasalanan, pwedeng patawarin. Pero yung tao na alam na niya yung totoo, hindi pa nagpapatawad, kasama ka dito, sigurado. Tingnan nyo, nagdasal, umiyak. Di ba pag nagpe-pray tayo, may problema tayo, may sakit na mahal natin sa buhay, lalo na peligro ang buhay. Di ba nagdadasal tayo? Mga kapatid, kanino siya nagdasal? Maraming tao nagdadasal sa pamamagitan ng ibang tao. Walang masama doon, kaya lang, hindi ka dapat doon magdasal sa tao, dapat sa Diyos. Sabi niya, at siya'y umiyak, Father Abraham. Hindi ba maraming reliyon ngayon ang tawag nila doon sa religious leader? Father. Minsan dumadagdadasal sila kung kailan patay na. Wrong time, wrong place. Saan siya nagdasal? Sa Hades. Father Abraham, maabag ka sa akin. Kanino siya humingi ng awa? Humingi siya ng awa kay Abraham. Hindi niya binanggit, Lord Jesus, have mercy on me. Kanino siya lumapit? Kay Abraham. Mga kapatid, maraming tao lumalapit sa kabilang buhay. Akala nila magliligtas si Pedro. Akala nila magliligtas si Juan. Akala nila magliligtas si Abraham. Dito, ang case dito, take note, ang nagkikwento nito si Jesus. Ang nagsasalita si Jesus, kinikwento niya. At umiyak siya, Father Abraham, mawabag ka sa akin. Ipadala mo si Lazarus upang, tignan nyo kung gaano kainit, may pakiramdam. Ipadala nyo si Lazarus upang isawsaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig upang palamigin ang aking dila.
Napakainit. Mga kapatid, pwede naman yung sabihin, Padre Abraham, Amang Abraham, padala mo ako ng isang basong tubig na Gatorade na may yelo. O Coca-Cola na may yelo. Na isang pitchel. O isang drum. Napakainit dito. Dapat pwede niyo sabihin. Isipin nyo dulo lang ng daliri ilalagay sa tubig. Para, palamigin ng kanyang dila. So, hindi natin alam kung anong experience niya. Ayoko na ma-experience siya. Baka kayo gusto niyo ma-experience yung para lang malamigan sa Hades. Pakidala naman yung daliri ni Lazarus isausaw sa tubig upang palamigin ang aking dila. Tingnan nyo, mali pa yung paraan ng pagpe-pray niya. Kanino siya nag-pray? Kay Abraham. Kanino, request niya? Mali. Kung ako yon, sama mo na ako dyan sa paraiso, o kaya sama mo ako sa langit. Pwedeng ganon. Tingnan nyo kung paano siya mag-pray. Inutusan pa niya si Abraham. Tama ba yung utusan mo si Abraham? Hindi naman sila talaga magkamag-anak. Maaring kababayan dahil Israel, kaya nga amang Abraham Kaya lang, ang prayer request niya mali. Kanino siya lumapit, kapatid? Kay Abraham. Kailan siya lumapit kay Abraham? May binanggit ba na nag-pray siya nung buhay? Wala. So, ibig sabihin, ngayon lang siya natuto mag-praise and worship. Nag-pray siya doon sa impyerno. Kahit sabi mong born again ka, hindi ka talaga born again kung hindi ka marunong magpatawad. Isa yan sa element ng prayer. Dito, pwede ka pa mag-pray sa earth. Pero sa impyerno, kahit ipagdasal ka pa ng ilang nobena, kung katulad sa Catholic Church, walang mangyayari, may judgment na Dito ba nakita nyo, pinagbigyan ni Abraham? Sinagot ba ni Abraham yung panalangin ni unknown rich man? Ang pangalan, unknown name ng rich man? Hindi. Bakit? He prayed for the wrong reason. He prayed at the wrong person. He prayed at the wrong place. He prayed at the wrong manner. Abraham, have mercy on me, Father Abraham. Naalala ko yung kaklase ko, si Bernie, kung nanonood. Nagkwento, may mga pari talaga, nawawala yung compassion. Heartless, kasi maganda buhay niya. Walang pinagkaiba dito sa rich man sa verse 24. Oo, hindi mo matutulungan kasi raffle yun Para lang manalo, matugwala yung bata. Hindi pinagbigyan. Tingnan niyo ugali ng tao. Na-shatter yung expectation ng bata. Bata naman yun, di man lang. Pabor naman sa simbahan, bibigay mo yung pera, blessing yun. Pero na-defeat yung purpose ng pera. Kaya nga nagparapol para mangolekta ng pera, makatulong sa mga nangangailangan. Yan ba ang rich man? Yan ba ang taong hindi nakakalimutan ng compassion? Dito si Abraham, wala nang nagawang compassion dun sa unnamed rich man. Kasi yung mayaman na yun, nagdasal, patay na siya, nasa kabilang buhay. And he cried, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, that he may cool my tongue. Ganong kainit ang impyerno. At doon pala sa kabilang buhay, pinakikita ni Jesus ang senses natin of sight, senses of pain, sense of temperature, meron. Memory. Tingnan mo papatunayan natin yan. Mahirap magdagdag at magbawas sa Biblia. Kahit Catholic Bible pa ang gamitin mo,
Kahit gamitin mo yung lamb sa Bible ng Jehovah's Witness, pare-pareha siya. Kahit yung lamb sa Bible na ginagamit ng Iglesia ni Cristo, iisa lang yan. Sabi niya dito sa verse 25, but Abraham said, ito na, memory. Sabihin niyo kung hindi totoo, si Jesus ang nagsasalita niyan, hindi po ang inyong lingkod na pastor. Pakinggan niyo. But Abraham said, son, tingnan mo, English ha, remember that in your lifetime you received good things. Likewise, Lazarus, evil things, error things, this unfortunate, yun ang meaning yan eh. But now he is comforted and you are tormented. Isipin mo yun, napunta sa impyerno, pinaalala ni Abraham, kabilang buhay. Hindi sila nagkita nung buhay pa sila. Tandaan mo, ilang libong taon ang panahon ni Abraham at ni Jesus Christ. Nagkekwento si Jesus Christ, anak, alalahanin mo, ikay tumanggap ng inyong mabubuting bagay. Nandun yan sa verse 25. At si Lazarus, gayon ding paraan, ay masasamang bagay. Datapwat ngayon, inaaliw siya rin at ikaw ay sa kahirapan. Mga kapatid, kung meron kayong kaaway, may na-offend sa inyo na wag na kayong magpanggap, baka matulad kayo sa rich man. Mapapastor, mapakapatiran, mapaibang churches, mga kapatid, you're claiming to be a Christian, you may be a Methodist, Baptist, Adventist, or you say you are a Jehovah's Witness, but you are a false Jehovah's Witness. Why? Mahilig ka manise, tingnan mo muna yung mali mo bago yung iba. Kaya sabi dito, remember in your lifetime receive thy good things. Likewise, Lazarus, evil things. Now he is comforted, and you are tormented. He prayed at the wrong place. He prayed at the wrong time, patay na siya. He prayed to the wrong person. Patay na eh. Pareho na kayo nasa kabilang buhay. Ano pa magagawa ni Abraham? Hindi naman siya si Jesus Christ. Mga kapatid, wag na tayong lumapit kung kani-kanino. Kay Jesus Christ tayo mag-pray. Lagi ko sinasabi yan. Mag-pray tayo sa Ama sa langit, hindi yung Ama sa Hades. Hades is a Greek word for hell, paradise. Iba pa yung Tartaro, yung bottomless pit. Doon nilalagay yung mga bad angels. Sinimplihan ko na, evil fallen angels sa judgment day. Kapatid, papayag ba kayong mapunta sa Hades? Just merely not praying, not accepting Jesus as your Lord and Savior. Hindi mo kailangan tanggapin yung risen Christ Jesus Bible Church of Caloocan. Ang tanggapin mo, si Jesus Christ mismo, yung pangalan ni Jesus Christ. Dito, si Abraham, nag-pray siya. Sabi niya, amang Abraham, Father Abraham. Ninuno niya kasi si Abraham. Kaya sabi niya, datapwat sinabi ni Abraham, tingnan niyo yung sagot niya, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazarus, gayon ding paraan, ay masasamang bagay. Hindi po porket medyo nagkamalas-malas kayo, call it malas man sa buhay, ikaw na ang pinakakawawa, kadalasan, kabaligtaran. Kung sino yung maganda buhay dito, sa kabilang buhay, hindi. Excuse me. Kaya mga kapatid, naglagay ako ng tubig sa baso para salita ng Diyos yung tubig. Maraming tao, mga kapatid, ang alam pag nagpe-pray ay doon na ang solusyon. Kung yung prayer nga nung mayaman, ito makinig kayong maigi hindi po ito doktrina.
nasusulat eh. Bakit si Abraham hindi makapag-pray sa langit para dito sa rich man na nandoon sa Hades? Siya sa apoy, sila Lazaro, comforted. Dito naman sa kabila, tormented. Yung pakayang pag namatay ako, kunyari ako, hindi ako tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas dahil mag-aamoy lupa na ako. 64 na po ako. Tapos hindi ako nagsisi. Tapos yung tao naman, mga mahal mo sa buhay, pinagpe-pray ka. Sa tingin nyo yung prayer ng mga buhay pa, may magagawa sa kaluluwa ko? Hindi. Kasi dito pa lang, kausap ni Abraham si mayaman, walang nagawa. Do not pray when you are dead already. Do not praise and worship when you are dead already. Sabi nga ni King David, who can praise you among the dead? Wala. So, ibig sabihin pala, ang pagpe-pray pala, hindi pwede yung patay ka na. Pagpe-pray mo yung patay, wala pala magagawa. Ayan ang linaw mo sinabi ni Jesus eh. Oh, only Jesus can resurrect someone who is dead. Naranasan ko yan. Pero sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ko. Pero meron din ako mga pinag-pray, natawa nga ako eh. Namatay. Gusto nyo magpa-pray sa akin, baka mamatay pa kayo. Kasi wala kayong faith kay Jesus sa akin. Huwag kayong magkaka-faith sa pastor nyo. Kay Jesus. Kahit na sabihin ko, bumangon ka, nabuhay. Si Jesus ang gumawa ng paraan. Marami nagkakamaling manggagawa ng Diyos. Mas pinili pa nila yung pastor, yung pare, yung santo kaysa doon sa pangalan ni Jesus. Pangalan, hindi yung image. Dahil wala namang Kodak, Polaroid ng mga panahon. Walang Nokia na cellphone, no? Walang kahit anong cellphone ng panahon na yun. Biro mo, nagpe-pray ka sa Diyos. Walang load, walang kuryente. Naririnig ka niya? Naisip niyo ba yon? Praying while you are alive. Do not pray when you are dead already. Maraming mga kapatid. Tingnan nyo, verse 25. Oh. Tapos, ano sabi niya? Di ba sabi niya dito sa verse, ipadala daw si, dito sa verse 24, and he cried and said, Father Abraham, tingnan nyo prayer yan, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazarus upang itubog, tingnan nyo itong baso, itubog niya ang kanyang daliri sa tubig, ang dulo ng kanyang daliri, upang palamigin ang aking dila. Imagine, dulo ng daliri. Hinihingi niya, hindi isang baso isang dulo ng daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na to. Other translation use alab na ito. Sibisi, lumalagablab na apoy, malaking apoy. Pati pala ang kaluluwa, pag nasa kabilang buhay, may mata, nakakakita, nakakaramdam. May apoy, nahihirapan ako sa alab na ito. Take note, nag-uusap si Abraham, si mayaman, unnamed mayaman, sa kabilang buhay. Walang nangyari. Hindi sinagot ang kanyang hinihiling. Walang magawa si Abraham, hindi siya Diyos. Oh, ano pa? Yung pa kaya mga nagdadasal, halimbawa, nagdadasal ako sa simbahan nyo para doon sa namatay o nilalamay, walang magagawa yung dasal mo. Ang pinagdadasal, yung taong nasa earth pa, yung buhay pa. Kaya yung prayer mo, no effect. Dahil nasa kabilang buhay, no? The place of no return. Hades is a place of no return. Ipapa-preach ba ni Lord to? Ipapa-Bible study ba to kung hindi importante? Kaya mga kapatid,
habang buhay pa, this is the right time, place to pray. This is the right time to have Jesus Christ as your Lord and Savior. Wala yan sa denomination. Hindi naman kita iimbitahin sa Catholic Church. Hindi kita iimbitahin sa Catholic Church. Hindi kita iimbitahin sa Risen Christ Bible Church of Caloocan. Hindi yan ang magbabago sa atin. Ang magbabago sa atin, yung Word of God, yung Biblia, yung laman ng salita ng Diyos. Si Jesus ang nagsasalita dito, kahit tanongin niyo yung pare. Father, o padre, o anong tawag nyo? Pastor, o anong ministro, o sino ba yung nagsasalita dito? Si Jesus Christ ang nagkwento nito. Ano sabi niya? Sa verse 25. Kung babasahin ko ulit yung verse 24 and 25, ito po yung English. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus. Prayer yan. Send Lazarus. Ayan Inulit ko lang, that he may dip the tip of his finger in water. Yan to cool my tongue. For I am tormented in this flame. May apoy. Sinagot ba ni Abraham? Walang nagawa. Ano sagot ni Abraham? Sa kanyang, yun sa mayaman na ang ninuno niya si Abraham, dahil yun ang paniwala nila, Israel. Porket Israelite o porket Judaizer or Jew, maliligtas. Hindi po ganon ang kalakaran sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, pakinggan nyo. And Abraham said, Son, tingnan nyo Son, remember that you in your lifetime received good things, and Lazarus evil things. Now he is tormented. Masaya yung buhay ni Lazarus. Tapos sabi dito, and beside all this, between us, si Lazarus, kunyari ako si Abraham, kasama ko si Lazarus, there is a great gulf. Kausap niya yung unnamed rich man. They that are there cannot pass here, and those that are here cannot go there. Nakita niyo ba yung simpleng English na yun? At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at sa inyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. Kakalungkot mga kapatid. To pray at the wrong time, you're already dead. To pray to the wrong person, he prayed to his father, to his lolo, among Abraham. It was not granted. Why? They are at the ultimate condition or state, the torments of flame, eternal flame. Yan, kantay niya. Close your eyes. Dito, open your eyes. Nakita niya na mas mataas pala yung lugar ni Abraham tsaka ni Lazaro. And these are actual characters na binanggit niya. It's not a fiction that other religious groups claim to be. Kaya sabi dito, then he said, I pray therefore, Father, ito na, matindi rin tong prayer request na to, let perpetual light come. Diba? Pag pinagpe-pray, pakinggan nyo to kung totoo yung sinabi ko. Hindi to pambabatikos, kapatid. It is just an exposure of the truth. Then he said, I pray thee therefore, Father, that you would send him to my father's house. At sinabi niya, ipamanhik mo sa iyo, Ama. Suguin mo siya. Tingnan mo, inutusan pa si Lazarus. Hindi na lang niya sabihin, ako na lang ang padala mo doon sa mga kapatid ko para maniwala sila may impyerno. Para hindi sila mapunta rito. Tingnan niyo yung prayer niya.
Verse 27 yun ha. Ito naman, 28. For I have 5 brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Tingnan nyo ha. Sapagkat mayroon akong 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patotohanan niya. Baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Unreasonable prayer. Minsan ang patay alam nilang napakahirap ng kondisyon sa impyerno. There is a sense of feeling, touch, sense of sight. Si Jesus nagkikwento niyan. Hindi naman pwede magsinungaling ang ating Panginoong Hesukristo. Meron daw siyang 5 kapatid na lalaki, baka mapunta dito sa lugar ng pagdurusa. Sinagot ba ni Abraham? Pwede ba dun yung kay FPJ, padrino? Hindi pwede magkaroon ng padrino. Mga kapatid, ang linaw. Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Mga kapatid, nung panahon ni Jesus na hindi pa siya ipinapako, nung sinabi niya itong parable, a story about the unnamed rich man, Lazaro and Abraham, sa kabilang buhay, namatay sila. Nagkaroon sila ng reunion sa impyerno. Pinakinggan ba nila si Moses at ang propeta? Alam ng mayaman, he has the memory na talagang by heart magdurusa rin yung mga kapatid niya. Maganda yung concern niya. Mga kapatid niya, huwag mapahamak sa impyerno. But time is up. You are on the place of no return. Kumbaga sa kanta yan one-way ticket. And the only thing, ayan datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayang sila'y pakinggan nila. So hindi answered prayer yung nakuha ng unnamed rich man. Kasama ni Abraham si Lazaro. Pero tingnan niyo yung sinabi niya. Nakipagtalo pa. Meron ba nagpe-pray na dinidikta mo ang Diyos kung anong dapat niyang gawin? Meron mga nagpe-pray ganito Lord, ingatan mo kami sa aksidente. Huwag mo kaming isabay sa sasakyan na malaking truck. Huwag ganon. Dapat sabihin mo lang, Lord, ingatan mo po kami sa aksidente ng kahit anong paraan. Makarating kami sa lugar na pupuntahan at makabalik. Ganun lang. Huwag yung, Lord, ingatan mo kami na hindi kami maaksidente, lalo na sa highway na may malaking truck. Mas marunong ka pa. We call that dictatorial prayer. Nonsense prayer. Non-trusting prayer. Sa sobrang nervyos mo, dinikta mo na ang Ama sa langit kung anong gagawin. Bayaan mo ang Ama magdikta kung anong dapat gawin. Tingnan niyo, sabi niya, and he said unto him, the English version, King James, Douay Rheims, pakinggan niyo. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Marami akong na-witness, pronounced clinically dead for 3 days. So, inimbalsa. Bay, nabuhay pa? Hindi pala natanggal lahat. Meron pala natitirang heart. May dugo pa, nabuhay. Mahaba pa ang buhay. Pero, kung ikaw yung nakikinig sa akin, pwede mo sabihin, pastor, gawa-gawa wala yung kwento yan. Hindi po. Mahirap magkwento ng kasinungalingan. Alam niyo kung saan ako nakaranas niyan? Nalimutan ko na yung apelyido. Baptist pa ako noon Baptist church ako nag-church.
Walang ganon sa healing masyado ang Baptist Church. Those were my younger days. High school pa lang ako noon eh. Sa may Malagasang, Cavite. Baka alam nung kaklasmate ko, nanonood pala si Odi, si Professor Tech Bokhead. Odi Pelayo, si Sir Odi Pelayo. Mga kapatid, tingnan nyo. Ganong kahirap ang hindi magpe-pray habang buhay pa. He prayed at the wrong time, patay na siya. He prayed at the wrong place, in Hades. He prayed to the wrong person. Kanino siya lumapit? Kay Abraham. Dapat kay Jesus Christ. He prayed the wrong manner and the wrong reason. Sinabi niya, hindi amang Abraham datapwat kung may isang mula sa patay ay makaparoon sa kanila. Sila ay magsisisi. Si Jesus na namatay, nabuhay uli. Hindi siniseryoso ng ibang tao yun eh. Nakakalungkot mga kapatid. Kung sino pa yung nagsasabing sila ay Kristiyano, hindi nila binibigyan ng halaga yung pagkamatay at muling pagkabuhay. Sabi nga ni Pablo, mga kapatid, ito yung sabi. Kung hindi nabuhay muli si Kristo sa kamatayan, ang ating pananampalataya ang pinakamiserable. If Christ did not rose from the dead, we are the most miserable. Nabuhay muli eh. So you can talk with faith, with confidence. Amen ba? Kala mo mga kalumpati ni Jose P. Laurel. Mga kapatid, glory to God. Kasi talagang mahalin natin si Jesus Christ. Siya talaga ang nagbukas. Kumbaga sa mga scientific world, even from the base frequency to the multi-frequencies or dimensions of life, si Jesus Christ ang gumawa ng paraan. Good morning, kapatid. So, ano ang natutunan natin ngayon? We must pray at the wrong time while we are alive. The right time to repent and forgive other people, include them in your prayers. Number 2, the right reason. Nobody can please God when He is dead already. Si Lazarus hindi pinagbigyan. Saan siya lumapit? Kay Abraham. It's really awful. Just imagine you have the complete senses. Senses of sight, hearing, you can talk, you have memory sa kabilang buhay. Akala natin sa lupa lang, mga kapatid, pag nasa impyerno ka, enhance lahat ng senses mo. Kaya wala tayong pwedeng itago sa third up to the fourth dimension of our lives, the Spirit. Yan ang problema kung hindi tayo magpe-pray at the right time while we are yet alive. Mahirap mag-pray para sa taong patay na. Number 2, we pray at the right place. Pray while you are still alive. Pag patay na, no turning back. One-way ticket lang po. Third, pray to the right person. Kanino? To the Father Almighty in heaven through Christ Jesus' name. Ganun lang po kasimple. Pang-apat, whatever you tie on earth will be bound in heaven. Kaya dapat dito pa lang magpatawad na tayo. Read His Bible. Apply it. Read His Word. Apply it. 5. Practice loving rather than hating. 100% your prayers will be answered. Siguro naman natutunan natin yung gospel ni Jesus Christ na hindi adulterated. Pure study of the Word. From verse 19 to verse 31 of Luke 16, a perfect lesson that God is a God who listens to prayer. The only God who listens to prayer. The Word of God is pure, accurate. Nobody can deny.
the purity of the world. Sana po na-bless kayo mga kapatid. Inabot tayo ng 1 oras. Dapat to 30 minutes lang. Kaya lang, talagang sabi ni Lord, ito daw ang topic, yung panalangin. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lahat po ng merong prayer request na nakalatag sa iyong harapan, grant it, Lord, in the name of Jesus Christ. We praise your name. Why? All the answered prayers, all the protection, all the promotion, all the provision is there. All prosperity is there. And also, you protected us from the evil one. You protected us in all the attacks of the demon, including nature. Lord, you are healing all those who are sick right now. In Jesus Christ's name.